Ay napansin mo ba yung bagong jeep na katabi nung kay David? Napansin ko lang na mula pa kagabi hanggang ngayon papasada na sana ako, hindi pa rin umaalis yan sa pwesto niya. Hindi ba bumabiyahe yan? Balita ko nga bagong salta yan. Parang walang balak makisama sa atin. Sinubukan daw yung barkadahin ni David. Pero wa-epek pre. Tahimik lang daw at hindi masyadong nakikipag-usap. Kung di naman mahalaga yung pag-uusapan. Ay siguro pipi yan. Walang magawa sa buhay. Kaya yan, tambay sa jeep niya. Tarantado ka talaga, Keloy. Paano niya kakausapin ang mga pasahero niya kung hindi siya magsasalita? At saka, balita ko, tuwing gabi lang daw yan bumabiyahe. Madalang ang umaga tanghali. Iniisip ko nga, baka iba talaga intensyon ng lalaking yan. Hindi para kumita ng pera, kundi para, alam mo na, makabingwit ng mga magagandang babaeng pasahero. Hindi siguro siya tatagos sa mga yon. Alam mo naman kasi Fernando, di ba, kita mo naman, halos mga babae na yung lumalapit sa kanya, pero tinatanggihan pa niya. Hindi rin naman kasi mapagkakaila na may itsura rin naman yung binatang yan. Ewan ko lang pare kasi ang dinig ko sa ibang mga kasamahan natin, nakasabayan niyang pumasada kagabi ay may babae raw na palaging sinasakayan. Tapos, yun pa yung huling bumaba sa jeep niya. Kung iisipin, yun nga raw yung unang pasahero niya. Ano sa tingin mo? Baka nga talagang may kababalagang ginagawa yung mga yun, ano? Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. Naranasan mo na bang makasakay sa isang jeep na tuwing gabi lang pumapasada at halos hindi nagbaboundary ang jeep niya? Kung iisipin, para sa mga taong panggabi ang pasok ay napakaswerte nila, di ba? Kasi may masasakyan pa sila. Pero paano kung halimbawa malaman mo na ang isang babae na kasabay mo sumakay sa jeep na yon hindi pala normal? Bababa ka ba? O ipagpapatuloy mo na lang yung biyahe hanggang sa makarating ka sa pupuntahan mo kasi sayang ang pamasahe? Sige nga, i-comment niya sa baba ang mga options nyo ha, babasahin ko. Sa biyahe ng buhay, hindi imposibleng makasalamuha ka ng mga taong walang dinadalang problema. Yung iba akala mo napakahayahay lang porket palagi mo sila nakikitang parang ang gaan ng takbo ng buhay. Pero ang hindi natin alam, magaling lang talaga silang magtago ng sarili nilang nararamdaman. Gaya ng ating letter sender for today, kung alam nyo lang kung bakit pagmamaneho lang ng jeep ang tanging sandigan niya, baka hindi pa kayo makapaniwala. Gusto niyo bang malaman kung bakit ang isang bilyonaryo ay naging driver na lang ng jeep? Halika, samahan niyo kong tuklasin ang kwento ng sender sa video na to. Paano ko ba sisimulan to? Natatawa na lang ako sa sarili ko kasi maraming beses naman ako nakapakinig sa channel niyo. Pero hanggang ngayon, parang hindi pa rin ako nasasanay. Pero heto, isang mapagpalang gabi sa iyo, Miss Ami, at sa lahat ng bumubuo ng production ng Miss Ami Aswang Love Stories. Baka magtaka kayo ha kung paano ko nasabing matagal na akong tagapakinig sa channel nyo. Pero bagong sub-channel naman to. Bale, ang unang channel talaga na palagi kong pinakikinggan sa inyo ay ang kwentong Takip Silim, Aswang Confessions at Aswang Diaries. Isa akong matatawag na big fan ng mga narrators sa sina Sir Jupiter, Miss Anne, Miss Ligaya at Madam Venus. Ayon, hindi ko inakalang darating ang araw na mula sa pagiging active listener nyo ay magiging isa na rin pala ako sa letter sender nyo. So, ang kwento na to, hindi talaga to originated sa experience ko. Kwento to ng kasamahan ko na jeepney driver. Itawag na lang natin siya sa pangalan Kenneth. Di ko pwedeng sabihin yung totoo niyang pangalan kasi malaking pamilyang kinabibilangan niya. At mahirap na akong magulat na lang ang mga yon na pinagpipiestahan na pala sila. Bali, kikwento ko to sa point of view pa rin ni Kenneth para maintindihan yung takbo ng storya nila ng isang babaeng nagngangalang Aliyah. Pero paano nga pa nagsimula ang lahat? Nagsimula ang lahat nang mamatay ang mga magulang ni Kenneth dahil sa isang aksidente. Isang gabi lang yun nawala siya sa bahay nila dahil kailangan niyang umattend ang emergency meeting ng kumpanya nila.
Pagod na pagod dahil pigang-pigang utak niya sa brainstorming. Pag-uwi niya kinabukasan, doon na siya ginulat ng isang katakot-takot na katotohanan. Wala na ang magulang niya. Yun na ang simula ng kalbaryo ng buhay niya. Oh, Tol, kumain ka muna. Eto, pinaluto ko yan kay Mami. Kailangan mong mabusog. Simula pa kahapon, wala ka pang kain. Kung nandito lang sina Tita Carissa, hindi nila magugustuhan na nakikita ka nilang parang walang buhay. Mula nang mawala sila Gary, hindi ko na rin maramdaman ang sarili ko. Tsaka wala akong gana, dude. Pero salamat sa concern mo. Pero paano mo niyan maasikaso ang kumpanya niyo? Hindi naman pwedeng mawala na lang bigla na mag-aasikaso sa negosyo niyo, di ba? Wala nang mas mahalaga pa kaysa sa pag-aasikaso nitong kaso ng pamilya ko, Gary. Makakapaghintay ang negosyo pero ito hindi. Ano pa bang gusto mong malaman, Tol? Eh di ba malinaw naman ang sinabi ng mga pulis na home invasion ang nangyari? Hindi pre, hindi lang yan simpleng home invasion. Walang bakas na may pumasok sa bahay. Walang ebidensya. Napakalinis. Maliban na lang sa nakita kong katawan ni na Mami at Daddy. Putya pre, sinong maniniwalang ganun lang kung halos maubos ang dugo sa katawan ng mga magulang ko? Kung nakita mo lang kung anong itsura nila nung mga oras na yon, baka pati ikaw, hindi ka patulugin ng konsensya mo. Halata sa mga mukha nila na nahirapan sila hanggang sa huli nilang hininga. May mga sugat sila sa katawan. Siguro sige, pwede nating i-consider yon na baka nga pinasok yung bahay. Pero nakita niyo naman sa autopsy, di ba? Masyadong malalim at parang di lang basta kutsilyo o kung anong matalas na gamit ang ginamit. Kenny, tama na muna. Naintindihan ko naman ang galit mo, ang lungkot mo. Pero hindi makakatulong kung puro hinala ang paiiralin natin. May proseso ang batas at sinusunod na yun ng mga pulis. Proseso? Ilang araw na tito, ilang linggo nang nakakalipas pero wala pa rin malino na sagot. Ang meron lang papel report at paulit-ulit na ongoing investigation. Samantalang patay na ang mga magulang ko. Kenneth, kalma lang. Hindi ka namin kinokontra. Ang sinasabi lang namin, makakailangan mo rin magpahinga. Hindi ka makakapag-isip ng maayos kung ganyan ka. Hindi ako pwede magpahinga, Gary. Habang natutulog kayo, ako, paulit-ulit kong nakikita sa isip ko yung itsura nila. Parang may kulang sa kwento. Parang may tinatago ang mga ebidensya. O may hindi lang gustong hukayin. Anong ibig mong sabihin? Noon, may mga natatanggap na pagbabanta kay Daddy. Hindi niya lang sinasabi sa amin kasi ayaw niya mag-alala kami. Ngayon, bigla na lang sasabihin ng lahat na random crime to. Hindi ako tanga, tito. Bakit ngayon mo lang to sinasabi? Kasi ngayon lang malinaw sa akin na hindi aksidente ang lahat. May dahilan kung bakit sila pinunteriya. At kung hindi gagalaw ang pulis, ako ang gagalaw. Kenneth, mag-iingat ka sa mga sinasabi mo. Ayoko may mangyari pa sa'yo. Ikaw na lang natitira sa pamilya mo. Kaya nga tito, hindi ako pwedeng tumigil. Para sa kanila to. Hanggat hindi ko nalalaman ang totoo, hindi ako titigil. Kahit mag-isa pa ako. Matagal ko namang alam na matigas talagang ulo ko. May mga bagay na sinasabi ng ibang mga tao na dapat ko nang tigilan dahil sarili ko lang ang ipapahamak ko. Pero paano kung alam kong dito ko lang naman makakamit yung kasagutan na hinahanap ko? Mula nung araw na yon, Miss Aming, lagi na ako nakikipagkoordinasyon sa mga pulis. Araw-araw, pagkagaling ko sa opisina, didiretso ako sa estasyon nila para pakiusapan silang mas bilisan ang proseso sa kaso ng mga magulang ko. Pero sinabihan lang nila akong sinarado na nila ang kaso. Wala na silang magagawa pa dahil wala naman silang makitang matibay na ebidensya na nagsasabing may nangyaring foul play sa insidente ng mga magulang ko. Halos magwala ako sa estasyon nila nung araw na yon. Kung hindi lang ako sinundo ni Gary at Tito Harold, ay baka hindi ko na alam kung anong nagawa ko. Ilang araw nang dumadaan, pero para pa rin akong nangangapa sa dilim. Di ko na malaman ang gagawin ko at talagang umiiyak na lang ako kasi putya. Mamamayan din naman ako ng pinasa. Bakit wala man lang silang ginagawa? Ano, ganun na lang yun? Di ba sila naghihinala na masyadong malinis ang aksidente? Ipinakita ko rin sa kanila yung mga nahanap kong death threats na nakuha ko sa drawer ng old office ni Daddy sa mansyon. Pero ayaw na nilang tanggapin yon. Mula noon, halos wala na rin akong ganang pumasok sa opisina. May mga media na gusto ako interviewin patungkol sa nangyaring insidente at sinasabing baka ng ibang bansa lang daw ang mga magulang ko
Dahil nito lang, ay minsan na rin nagkaroon ng threat ng biglang mag-pull out sa amin ng ibang investors. Pero wala namang makatotohanan sa mga yun. Laking pasalamat ko nga't andyan sina Tito Harold para alalayan ako. Normal lang yan. Ganyan talaga kapag sobrang shock. Huwag mong pilitin ang sarili mo ha. Kami na munang bahala sa lahat ng tita mo, pati na rin ni Gary. Tama si Dad Tol, hindi ka namin pababayaan. Sa lahat? Ano pong ibig niyong sabihin na kayo na ang bahala, Tito? Sa kumpanya, sa media, pati na rin sa mga papeles na kailangan ng pirma mo. Ngayong ikaw na ang tagapagmana ng mga ari-arian ninyo, kasama na itong mga chain of hotels and casino nyo. Kenneth, alam naming hindi ka pa handang harapin ang lahat ng ito at naiintindihan namin yon. Ayaw naming mas lalo kang ma-pressure. Kaya ko naman po ang sarili ko. Kailangan kong kayanin para kina Mami at Daddy. Ayoko rin naman pong pabayaan kung anong iniwan nila sa akin. Ito na lang ang alaala nila sa akin. Teka Tol, tingin ko hindi lang para maging alaala ang kumpanya nyo. Baka kung pabayaan mo yan dahil lang sa tingin mo, collateral damage na lang yan sa lahat ng nangyari kina Tita Carissa. Mapabayaan mo yan. Alam ko naman ang gagawin ko, Gary. Alam kong dugot pawis ang pinundar nila dito. Kaya hindi ko rin naman magagawang ipagsawalang bahala na lang ang lahat ng hirap nila sa kumpanyang to. Mainit ang mga mata sa'yo ng mga investors at iba pang stakeholders sa opisina nyo, Kenneth. Tingin nila sa estado mo ngayon, masyado kang fragile para i-handle ang lahat. Kaya nga nag-offer akong kami na muna ang bahala sa'yo. Napakalakas sa mga magulang mo. Pero ikaw, iba ka, Kenneth. Masyado mong dinamdam ang lahat. Baka mapahama ka lang kung ipipilit mong saluhin ang mga responsibilidad ngayon. Hindi naman po siguro masamang alamin kung anong nangyari sa kanila, di ba? Kenny, hindi mo na dapat pinahihirapan ang sarili mo na mag-isip. Hindi naman siguro magdedesisyon ang mga pulis na isara na lang agad ang kaso kung alam nilang may makikita pa silang posibleng butas, di ba? Tsaka ano bang mangyayari kung malaman mo nga? Hindi mo na rin naman maibabalik ang buhay ng mga magulang mo. Tito, kapatid ka ni Daddy. Pero bakit parang andali lang para sa yung tanggapin ng lahat? Ano naman kung hindi ko sila maibalik? Ano man lang ba yung makuha ko ang hustisya na nararapat para sa kanila, di ba? Kung alam mo lang kung gaano ako ka-confused at ka-frustrated ngayong mga oras na ito, Kenneth. Ginawa ko rin naman ang lahat at hanggang ngayon, naghahanap pa rin ako ng paraan para man lang kahit sa pag-aalaga ko na lang sa'yo. Maipakita ko kay Kuya Hans na kahit wala na sila ay inaalagaan pa rin kita. Magpahinga ka na muna, Kenneth. Hayaan mong kaming maging pamilya mo ngayon. Hinayaan ko sila sa gusto nilang gawin, Miss Amy. Sa mga nagdaang linggo, mula sa tambak ng mga papeles na nasa lamesa ng opisina ko sa bahay, ay nababawasan hanggang sa wala na akong matanggap. Sinasabi lang ni na Tito Harold na naayos na nila ang kung anumang problema sa kumpanya. Dinadalaw nila ako dito sa bahay, dinadalhan ng pagkain. Tapos, minsan pa nila ako inoferan na magliwaliw muna sa ibang bansa para makalimot. Pero syempre, hindi ako pumayag. Unti-unti na rin namang humuhupa yung bigat na nararamdaman ko. At ang tanging gusto ko na lang ay ang magtrabaho para naman makabawi ako sa mga pagkukulang ko sa kumpanya. Kaya ng araw din na yon, inihanda ko ng sarili ko para sana sa pagbabalik ko sa kumpanya namin nang makatanggap ako ng email. Sinasabi doon na pinalitan na ako ni Tito Harold bilang acting CEO ng kumpanya. Epektibo agad-agad. Wala man lang pasabi. Walang meeting, wala kahit isang tawag. Nanlalamig ang mga daliri ko habang paulit-ulit kong binabasa ang email. Umaasang may maling detalye lang, may kulang na linya, may kasunod na clarification na nagsasabing pansamantala lang yon, na babalik din sa akin ang kontrol. Pero wala, malinaw, masyadong malinaw, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi dahil sa nawala ang posisyon, kaya ko naman tanggapin yon kung dumaan sa tamang proseso. Kundi dahil sa pakiramdam na may isang bagay na tuluyan ang inago sa akin nang hindi man lang ako pinayagang lumaban. Tinawagan ko agad si Gary. Gary, alam mo bang tungkol dito? Tol, katatawag lang din ni Dad kanina. Sabi niya, temporary measure lang daw. Para raw maprotektahan ka. Para raw sa kumpanya. Para sa akin? Kailan pa naging proteksyon ang pag-alis ng lahat ng karapatan ko? Kenneth, hindi ganun ang intensyon. Di mo ba napapansin ha? Una, isinara ang kaso. Pangalawa, kinuha ang mga papeles. Ngayon, pati kumpanya. Gary, para akong unti-unting binubura sa sarili kong buhay.
Sige na Gary, sa susunod na lang natin pag-usapan yan. May dumating kasi. Sige, Tol. Kakausapin ko rin si Daddy tungkol dyan. Sige, salamat. Mabilis akong bumaba ng hagdan para mapuntahan ang sunod-sunod na nagdodoorbell sa pintuan namin. Pero nang pagbuksan ko naman wala namang tao. Lumabas pa ako ng pinto para silipin kung meron talaga dahil baka inakala niyang wala akong balak pagbuksan siya. Kaso wala talaga. Naisip ko, baka nagtitrip lang yun, Miss Ami. Pero nang akmang babalik na ako sa loob ng bahay, minatapakan ako isang bagay. Papel pala. Agad akong kinutuba nung pinulot kong papel na yun, Miss Ami. Alam ko kasing sinadyang iwanan yun doon dahil nakasulat ang pangalan ko in bold letters at may pahid ang dugo. Pagkasara ko ng pinto, nanginginig kong binuksan ang papel na yun. Kung ako sa'yo, tatakbo na ako hanggat maaga pa. Malay mo, sa sobrang gusto mong matuntun kami ay naisunod ka na namin sa mga magulang mo. Mabilis kong nilukot ang papel at binato yun sa kung saan. Sinabunutan kong sarili ko at nagmamadaling umakyat papunta sa kwarto ko para kunin ang susi tsaka nagmadaling pumunta sa sasakyan para mag-drive papunta sa kumpanya. Pagdating doon, nakita ko kung paano nagulat ang mga empleyado namin. Pero hindi ko sila pinansin dahil agad kong pinuntahan sina Tito Harold sa conference hall. Hindi na ako kumatok at agad na pumasok sa loob. Nakita ko kung paano nagulat ang lahat ng tao sa loob noon. Maski si Tito Harold na wala ang ngiti sa labi habang nakikipag-usap sa mga kasosyo namin. I need to talk to you, Tito. If you excuse me, sa opisina na tayo mag-usap, iho. Tumawag sa akin kanina si Gary. Sinabi niya na gusto mo akong makausap tungkol sa desisyon ng board. Pero sana, hindi mo na lang ako pinuntahan dito, iho. Pinupuntahan ka naman namin sa mansyon, di ba? Nakakahiya sa mga empleyado at mga kasosyo ng mga magulang mo. Baka isipin nila na wala kang modo. Wala ho akong pakialam sa isipin nila tungkol sa akin, Tito. Una pa lang, dapat na sila pang umintindi sa sitwasyon ko eh. Hindi yung bigla na lang akong malilibela na unfit sa pagmamana ng kumpanya. Tapos, na-freeze pa lahat ng minana ko. Saan ako lulugar? Ay, pasensya ka na kung hindi kita nasabihan tungkol dito, iho. Ang mga investors ng kumpanya, ang isa sa nag-push nito dahil nakita nilang mahirap kung hindi magtutuloy-tuloy na mag-operate ang kumpanya. Kailangan nila ng taong nasa maayos kayo na mental state at tingin nila sa mga oras na to. Ako ang pinaka-fit para doon. Anong ginagawa nila rito, Tito? Di ba sila yung mga tinanggal ni na Daddy sa kumpanya dahil nagnakaw ng milyones sa kumpanya natin? Abo. Sila ang dahilan kung bakit nag-pull out ang karamihan ng mga investors natin. Ay, hindi ko rin alam, iho. Umalis kayo rito ngayon din. O ipapapulot namin kayo sa mga gwardya. Ano bang nangyayari rito nung wala ako, ha? Bakit parang ang daming hindi ko na alam na nagaganap? Marami, iho. Pero wala naman ang problema dahil naayos ko ng lahat. O kayo, ano bang iniintay ninyo? Umalis na kayo! Daddy, nandito na yung mga tawa natin. Nakausap niyo na ba si... Oh, Kenneth, Tol, anong ginagawa mo rito? Tauhan? Itong mga to? Tauhan yun? Kenneth, hindi ganoon, iho. Ano pa bang hindi ganun, Tito? Hanggang kailan niyo pa ba magagawa na magsinungaling sa akin kung huling-huli na kayo? Langya naman huwag niyo sabihing pinasok niyo to sa kumpanya namin para sirain kami. Hindi ko alam kung anong ginawa namin sa inyo para tarantaduhin yung pamilya ko ng ganito. Tol, hayaan mo muna kami magpaliwanag. Sinungaling. Sabi mo, wala kang alam tungkol dito. Siguro, planado niyo tong lahat Bakit? Ano bang gusto niyo? Yung kumpanya namin? Hindi na ako magtataka kung bahay ko na mismo ang kunin niyo sa mga susunod na araw. Wala na kayong tinira sa akin. Kenneth, saan ka pupunta? Ano ba? Di ka ba tumitingin sa dinaraanan mo Pasensya na po. Nagmamadali kasi. Di ko na siya pinansin pa at mabilis na sumakay sa sasakyan ko tsaka ko pinasibad palayo sa building namin. Ang bigat ng dibdib ko ng mga oras na yun, Miss Aming. Hindi ko inakalang darating sa puntong ako na mismo ang maghahanap ng paraan para makalayo lang sa pamilya ko. Parang hindi ko kayang tanggapin na mismong kadugo ko pa ang magtatraidor sa akin. Kaya nung gabing yon, nagdesisyon akong talikuran na ang sarili kong pangalan, pera at pagkakakilanlan. Lumayo na ako sa pamilya ko. At yun ang rason kung bakit ngayon madalas na ako nasa kalsada
at pumapasada kaysa nasa isang tahanan na may inuuwi ang pamilya. Yun nga lang, nakalayo-layo nga ako sa mga taong parang kahit anong oras ay pagbabantaan ang buhay ko. May pumalit naman na hindi ko alam kung dapat ko bang ipagpasalamat o mas kabahan ako para sa buhay ko. Kuya, pwede pa pong sumakay? Oo, pwede pa. Sakay na. Salamat po. Walang anuman. Saan ba ang punta mo? Diyan lang po sa dulo, kuya. Masyado nang madilim ah. Lagi kita nadadaanan dito. Pero ngayon lang kita nasakay. May sumusundo naman po kasi sa akin minsan. Ah, hindi ba nakakatakot na ikaw lang mag-isa doon sa pwesto mo? Ang dilim pa naman doon. Baka mapahama ka. Walang mapapahama kung walang taong may masamang intensyon, kuya. Sa tagal ko palagi doon naghihintay na masasakyan, hindi ko pa naman naranasan na kung may mangyari sa akin doon. Kung sa bagay. Pero ayos na rin ang mag-ingat. Salamat po sa concern nyo. Dito ka na lang ba? Pagtingin ko sa salamin ng jeep, wala ng tao. Inikot ko pa ang katawan ko para malinaw na makita kung nandun pa ba talagang babae o wala na. Pero hindi ko na siya nakita. Naisip ko tuloy, langya, naisahan niya ako dun ah. Mukhang mahilig yun mag 1, 2, 3 sa mga jeep. Bumuntong hininga na lang ako. Akala ko nga yun ang huling beses na makikita ko siya at magiging pasahero sa jeep ko. Pero hindi, kasi sa mga sumunod na mga gabi, palagi na siyang sumasakay sa jeep ko. My first impression of her was innocent. Too innocent. Mainhin magsalita, parang di makabasag pinggan ang mukha. Kaso ang hilig pumuslit. Wala yatang pambayad ng pamasahe yun. Hello, kuya. Pwede po ulit makasakay? Ikaw ulit ah. Parang hobby mo na yatang sumakay sa jeep ko ng ganitong oras. Ganitong oras kasi natatapos yung shift ko. Ikaw ngayon nagtataka ako eh. Madaling araw na pero parang hindi ka nagbaboundary. Wala ka bang inuuwian? Meron. Sadyang ganitong oras lang yung gusto kong schedule ng biyahe. Marami rin kasing bumabiyahe ng ganitong oras. Advantage na yun para sa kanila. Kung sa bagay. Mas okay nga po yun. Ah, siya nga pala. Huwag mo sanang mamasamain na. Pero napansin ko kasi sa'yo, parang ang putla masyado ng balat mo. Pati yung labi mo. Natingnan mo na ba yung sarili mo sa salamin? Para kasing wala ka ng dugo. Nagpapahinga ka pa ba? Opo naman. Pasensya na ha kung napuna ko. Okay lang yun. Ikaw ba? Bukod sa advantage para sa ibang tao yung bumiyahe ng ganitong oras, matagal ka na bang jeepney driver? Hindi. Nito lang. Wala nga sa plano ko ang maging jeepney driver eh. Pero kinatagalan ko. Nagustuhan ko na rin naman. Kaya heto, nagdadrive ako. Ano bang kurso mo nun? O may tinapos ka ba? Sorry, mali ang tanong ko. Ayos lang kahit hindi mo nasagutin. Nagtanong nga ako tungkol sa iyo eh. Di ko nga lang sigurado kung maniniwala ka sa akin kapag nagkwento ako tungkol sa sarili ko. Mamaya baka pagtawanan mo lang ako. Bakit naman kita pagtatawanan? Baka kasi isipin mo, delusional ako. Lalo na't nakita mong jeepney driver ako. Tapos kapag sinabi ko sa iyo yung kung ano talaga ako, bago ako nagmamasada, baka hindi ka maniwala. Bakit naman hindi? Dati ka bang snatcher na nagbabagong buhay? Napatawa mo ako dun ah. Pero hindi. Hindi ganun. Ako lang ang nanakawan. Pero hindi ko magagawa yon. So, ano nga? Anak ako ng may-ari ng isang kumpanya. At kaya ako nandito ngayon dahil pinili kong talikuran ang totoong mundo ko. Oh, ayos ka lang ba? Natahimik ka. Grabe naman. Tawang-tawa. Sabi ko na eh. Sana hindi ko na lang pala ikunento. Uy, hindi. Sorry. Nabigla lang ako. Akala ko kasi noon, sa mga pelikula ko lang napapanood yung ganito. Yung bang may makikilala kang mayaman tapos sasabihin nila sa'yo na nagpapanggap sila para tuparin ng isang misyon. Kung titingnan naman, mukha naman talagang mas nagsusuot ka ng mga Amerikana kaysa tong blue polo shirt na hapit sa katawan mo. Weird makakita ng driver na polo shirt ang suot, ha? Nangangapa pa rin kasi ako. Ito lang din kasi ang alam kong diskarte na hindi ako mahahanap ng pamilya namin. At saka, mas gusto ko maging driver. Bukod sa marami ako nakikilala, mas nakikita ko pa kung gaano kalawak yung mundo. Sa business kasi namin, pakiramdam ko, sobrang sikip. Oo nga, may kayamanan, pero hindi ko magawang maging totoong masaya. Lalo na't wala na mga magulang ko. Ay, pasensya ka na. Anong nangyari sa kanila? Pinatay sila.
Pasensya ka na. Inopen ko pa yung topic na to. Condolences nga pala. Wala yun. Mas okay nga na kinausap mo ko. Kasi nitong mga nakarang araw, para na akong mababaliw. Araw-araw akong hinahunting nung araw na nakita ko yung pamilya ko na wala ng buhay. Ang daming what if sa akin. Na sana, hindi na lang ako umalis nung gabing yun. Baka may nagawa pa ako. Baka hanggang ngayon, buhay pa ang pamilya ko. At baka hindi ako namamasada ngayon. Hindi mo ba pinagpatuloy yung investigasyon? Ayaw na ng tito ko. Hindi na rin binuksan pa ulit ng mga pulis yung kaso. Bakit ayaw niya? Sino ba siya para mag-decide para sa'yo kung anong dapat mong gawin? Tsaka wala talagang kwento yung justice system dito sa Pilipinas. Akala ko dati, pag mayayaman, mabibilis ang proseso sa kanila. Not unless may foul play. Oh? Naisip mo na ba yun? Foul play? Hindi pa. Alam mo, binigyan mo ako bigla ng ideya. Hindi ko man alam kung sa paanong paraan kita binigyan ng ideya pero sana makamit mo yung hustisya para sa pamilya mo. Ay, dito na pala ako. Salamat kuya ha. Oo, sige. Salamat din. At teka, yung bayad mo muna. Naisa na naman niya ako. Sa kabilang banda, malaking bagay na pinarealize niya sa akin may pag-asa pang malaman kung totoo, Miss Aming. Naisip ko rin na baka kaya ayaw nang buksan ng mga pulis ang kaso ay baka may nag-utos sa kanila at may pinoprotektahan sila. Pero ang tanong, sino? Kaya napagdesisyonan kong imbes na magpatuloy bumiyahe ay pupuslit na lang ako sa mansyon. Meron sa akin na nagsasabing huwag na dahil tahimik naman ang buhay ko. Pero hindi ko magawang hayaan lang ng gano'n ang pagkawala ng pamilya ko, Miss Ami. Ang kaso, muntik na ako makasagasa ng itim na pusa. Napatigil ako sa pagmamaneho at halos mahigit kong hininga ko sa sobrang kaba. Mabilis akong bumaba sa jeep tsaka nilapitan ng pusa. Hindi ko alam kung bakit kinilabutan ako ng titigan ako nito sa mga mata, Miss Ami. Naalala ko kasi yung usapan ng mga jeepney driver na kasamahan ko tungkol sa mga malas at isa sa sinasabi nilang senyales ay kapag naka-encounter ka ng itim na pusa. Siyempre, hindi naman ako naniwala. Hahawakan ko sana siya para amuhin ang bigla siyang agresibong humuni. Nakalmot ang braso ko kaya napaigik ako, Miss Ami. Muli pang nagmiyaw ang pusa bago ako iniwanang tulala sa kawalan. Naisip ko, baka senyales yun na dapat hindi ko muna puntahan ang bahay, lalo na't muntika na may mangyaring di maganda sa akin. Alam ko na pagdating sa mga may buhay na ganito, maaaring buhay rin ang maging kapalit. Kaya naman imbes na tumuloy ay umuwi na lang ako sa inuupahan kong bahay, malapit sa pinagbaboundarihan ko. Oh, Kenneth, Iho, nakarating ka na pala. Nakakain ka na ba? Parang ang aga mo yatang dumating. Nitong mga nakaraang araw, madalas mag-uumaga ka nang nagbaboundary. Nakaramdam lang ho ako ng pagod, Aling Teresita. Hindi na rin kasi naging maayos yung tulog ko nitong mga nakaraan. Para akong nanghihina. Ay, nako, Iho. Abay, binigla mo naman kasi ang katawan mo. Alam mo namang hindi ka sanay sa puyatan. Lalo pat hindi ka naman sanay pumasada, hindi ba? O ayan, wala pa nga pero sinisil ka na agad ng katawan mo. Wala naman hong ibang pwedeng maging kabuhayan, Aling Teresita. Kung dito lang. Kung pababayaan ko ang sarili ko, hindi ko alam kung paano ako mabubuhay. Ay, nako, napakarami kaya. Tsaka sa itsura mong yan na mistiso at gwapo. Madaming babaeng magkakandara pa sa iyo. Pwedeng-pwede kang mag-artista. Bakit hindi mo subukan? Hindi lang po sanay sa atensyon. Ay, ibang-iba na talaga ang mga kabataan ngayon kumpara sa mga kaedaran mo, Iho, ano? Unti-unti na silang nilalamon ng pag-usbong ng teknolohiya. Abang kayo, mas gusto nyo pang malayo sa mga ganong bagay. Ganun ho talaga. Magkakaiba rin po kasi ang kinalaghan namin. Sige po, papasok na po ako sa loob para makapagpahinga. O siya, sige. Kung may kailangan ka, wag kang mahihiyang kumatok sa bahay, ha? Opo, salamat po. Parang bigla akong namiss ang bahay ah. Hindi na ba talaga pwedeng bumalik kayo? Ma'am, Dad, ang hirap tanggapin eh. Parang kahapon lang, kada umuwi kami ni Dad sa bahay at pagod pa sa trabaho, sasalubungin mo pa kami, ma'am, ng masarap mong luto. Kasama mo pa yung kapatid ko. At tapos, kakain tayo ng sabay at mag-uusap tungkol sa mga nangyari sa mga araw natin. Aakyat tayo sa taas para uminom sa veranda, Dad. Naalala ko pa kung gaano ka ka-excited para sa akin dahil nakikita mo kung gaano ako nagtatribe para mapatunayan kong karapat dapat na ako maging tagapagmana mo.
Nangyari nga, Dad. Pero bakit kailangan mawala kayong pamilya ko? Hindi ko matatanggap to. Kahit kailan. Ano yung maingay na bumagsak na yun? Teka, anong oras na ba? Shit. Ay, 3:00 na pala ng umaga. Makatulog na nga. Ang totoo niyan, Miss Aming, hindi naman lingid sa kaalaman ko na merong umaaligid sa bahay ko ng mga ganitong oras. Isa rin yon sa rason kung bakit mas gusto kong nasa labas at namamasada para malibag ang utak ko. Ito kasing tinitirhan ko ay luma na, Miss Aming. Nung unang dumating ako rito, ambience pa lang parang ilang taon nang hindi tinitirhan ng kahit na sino. Pagpasok mo, merong 2 sofa sa gilid ng pinto na tila gamit na. Marami ring santo at larawan ng mga santo sa paligid. Pati yung tokador at mga cabinet, mga pang sinauna. 2 ang kwarto rito at yung isa, ginawa kong kwarto para sa mga gamit ko. Sa likod at gilid ng bahay ay may naglalakihan daw ng saging at parang bahay ng mga duwende. Kaya hindi na bago para sa akin na may naririnig mula 12:00 ng umaga hanggang mag 5:00 dahil ramdam kong buhay na buhay sila sa mga oras na yon. Minsan, nagugulat na lang ako kung bakit ang tapang ng amoy ng ihi sa gilid ng bahay kung saan nandun yung malaking puno. Tapos naalala ko na lang na oo nga pala, nabanggit ni Aling Teresita na may nakatira sa punong yon. Yun lang ang nasa isip ko hanggang sa hindi ko namalayan, nakatulog na pala ako. Bawiin mo na kung anong nararapat para sa'yo. Hanggat maaga pa, Kenneth. Huwag mong hayaang magtagumpay sila sa balak nila. Sino ka? Bakit puro dugo yung mukha mo? Yung mga taong pinagkakatiwalaan mo, hindi totoong dapat mo silang pagkatiwalaan. Lahat gagawin nila para lang sa sarili nilang kapakanan. Maniwala ka sa akin, Kenneth. Kailangan mong bumalik sa inyo at alamin ang totoo. Sa katotohanan yun, mapapakawalan mong sarili mo. Hindi ko maintindihan. Sino bang tinutukoy mo? At saka, totoo namang may balak akong bubalik sa amin pero hindi pa ngayon. Pagmadali ka. Dahil habang tumatagal, mas lalo lang lumalakas ang puwersa nila. Baka sa susunod, hindi na lang pamilya mong malalaman mong namatay. Para lang masabing makapangyarihan na sila. Kenneth, hindi lang tutungkol sa pamilya mo, kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid mo. Huwag ka magbulag-bulagan. Alam kong matagal mo nang alam ang totoo. Bigla na lang akong nagising at narinig ang maingay na tilaok ng manok. Umaga na pala. Yung panaginip ko, parang totoong-totoo, Miss Ami. Naiintindihan ko man kung anong gustong sabihin ng babae sa panaginip ko, pero hindi ko lang mawari kung bakit siya. Bakit hindi ang pamilya ko ang nakita ko sa panaginip ko? Bakit hindi silang nagpupush sa akin na kumprontahin ang dapat kumprontahin? Nang umagang yon, maaga akong pumasada. Nagtataka yung mga kasamahan kong driver dahil hindi sila sanay na sumasabay ako sa kanilang pumasada. Kahit ako naman, ganon din. Pero habang namamasada, sinubukan ko mag-iba ng ruta. Pumunta ako sa mansyon. Pumarada lang ako sa di kalayuan, tsaka bumaba para makahanap ng magandang pwesto na pwedeng tanawin ng mansyon. Nalungkot ako, Miss Ami, dahil ang lungkot na nitong tingnan. Hindi rin nagtagal ay may lumabas na 2 lalaki sa mansyon at hindi ako nagkamali. Si Tito Harold at si Gary. Mukhang masayang-masaya sila. Sabay pa silang sumakay sa mga mamahaling sasakyan nila. Ang ipinagtataka ko, kailan pa sila nagpupunta rito? O dito na ba sila nakatira? Pero ang mas gumulat sa akin ay ang bagong dumating sa gate ng mansyon. Si Aliyah. Paglingon niya ay para pang nagulat ang itsura niya nang makita ko, tsaka mabilis na naglakad palayo. Di ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero hinabol ko siya, Miss Ami. Pero masyado talaga siyang mabilis maglakad. Sa huli, hingal na hingal lang ako. Wala akong nagawa kundi ang bumalik sa jeep ko at umalis sa lugar na yon. Anong ginagawa niya sa mansyon? Bakit nandun siya? Ay Kenneth Iho, himalat ng aga mo namang pumasada. Akala ko hindi ka na namin makakasabay sa umaga. Maaga lang hong nag-boundary kagabi, Mang Kaloy. Madalas na rin kasing puyat, kaya nakakaramdam na rin ng pagod. Ikaw bata, ay tiba-tiba ka ano? Lapit din ng mga babae, kaya hindi na ubusan ng pasahero. Sabihin mo nga, may nadali ka na ba sa mga yon?
Oh, yung sinasabi yung ni David na palagi mo ron nasakay. Yung payat na babae na medyo pandak. Babae mo ba yon? Ikaw talaga, Fernando. Napakamanyak mo. Huwag mo nga igaya si Kenneth sa'yo. Malinis at marangal trumabaho yung bata. Eh di ba, Kenneth? Kaya ayaw sa'yo makipagpalit nitong bata, masyado kang malisyoso. Bakit? Ano bang masama sa sinabi ko, Kaloy? Kung jowa nga nitong ni Kenneth, yung babaeng yon, ano naman ang masama? Nagtatanong lang naman ako Kung hindi naman, baka pwedeng ibigay mo na lang sa akin yun. Balato ba? Medyo natatakam kasi ako sa kanya dahil ang kinis at ang ganda niya. Mang Fernando, malaki ang respeto ko sa inyo bilang kayo nakakatanda sa akin dito. Pero hindi naman ho yata tama na ganun nyo na lang bastusin si Aliyah. Wala ho ba kayong anak na babae? O kahit asawa man lang? Respeto naman ho sa kanila. Paano kung sa kanila gawin yung ginagawa nyo ngayon? Hindi kaya kayo karmahin yan? Iho, pagpasensyahan mo na tong si Fernando. Nakainom kasi si Kosa, kaya ibang tama nito. Tapos sinuspindi pa, kaya talagang hindi matahimik. Palampasin mo na ha. Hoy, ikaw naman pre, wag ganon. Bastos yun, nakakawalang respeto. Sige na Iho, lumakad ka na muna ha. Ako nang bahala rito kay Fernando. Kaya naman ho pala hindi matino kung makipag-usap. Nakainom pala. Huwag ho sanang pairalin ng disappointment sa pambabasto sa kapwa nyo. Sige ho, Mang Kaloy. Mauna na po ako. Bad trip tuloy ako buong araw. Binuhos ko na lang yon sa pamamasahero, Miss Aming. Hindi ko akalain na may mga ganong klaseng matatanda pala. Bukod sa malisyoso, ay mga bastos pang pag-uugali. Oo, inaamin ko. Marami rin ako mga naging babae noon. Pero hindi kaliwat kanan at mas lalong hindi ko naman sila binabastos. Kagaya na lang ng ginawa ni Mang Fernando kanina. Kaya, pinakikinggan ko pa lang parang kinikilabutan na ako. Hindi ba niya nakikita ang sarili niya? Masyado na siyang matanda para kay Aliyah. Para na nga niyang lolo matandang yun Dapabuntong hininga na lang ako. Pagkatapos nun, napagpasyaan kong puntahan ulit ang masyon. Siguro naman nagkataon lang na nakita ko sila Tito Harold at Gary kanina. Hindi naman sila siguro nakatira sa bahay. Kasi kapag ganon, may isang bagay lang silang pinatutunayan sa akin. Pagbaba ko ng jeep, dire-diretso lang akong pumunta sa malaking gate. Pero hindi pa man ako nakakapasok, may tumutok na sa aking mga baril. Kailan pa nagkaroon ng mga ganito dito? Look who we have here. Our prodigal nephew. Bakit ka pa bumalik, Kenneth? Lumayas ka na, di ba? Ano pang ginagawa mo rito? Kailan pa kayo lumipat dito sa mansyon, Tito Harold? At sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na dito na manirahan? Hindi mo pa rin yata nakukuha, iho. Sa tingin mo, bakit? Ang kumpanya, ang ari-arian, ang pera, kasama na rin itong bahay. Di ba kami na ang namamahala? Kaya bakit ka pa nagtatanong kung bakit kami nandito? Malamang, dahil pagmamayari na namin ang pamamahay na ito. Bullshit! Sa pamilya ko ang mansyon na to. Hindi ba kayo nakontento na nakipagsosyo kayo sa mga kalaban ng kumpanya namin? Pinabalik niyo pa ang nagtraidor sa amin. Tapos pati ba naman tong kaisa-isang natirang ala-ala sa akin na magulang ko? Kukunin niyo pa? Finders keepers. Kenneth, kami ang nag-alaga sa bahay na ito. Kaya natural lang din na kami ang mamamahala. Bakit? Akala mo ba hindi ito kukunin ng bangko kung sakaling ikaw pa rin ang mamamahala rito? Think again. Tsaka, pasensya ka na kung bakit ganyan ang pa-welcome sa'yo ng mga tauhan ko. Nitong mga nakaraang araw kasi, may pagbabanta sa amin. Kaya nag-iigpit lang kami. Put your guns down, boys! Pinagkatiwalaan kita, Tito Harold. Kayo ni Gary. Alam niyo kung gaano kasakit sa akin ang pagkawala ni Dad. Pero anong ginawa niyo? You took advantage of my pain. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kokote niyo. Nagawa niyo kaming tarantaduhin. Naging mabuti kami sa inyo. Pati na rin ang mga magulang ko. Ano kayong mangyayari kapag nakita at nalaman ni na Ma'am na ganito ang pakikitungo niyo sa akin, ha? Oo nga pala. Kayong mismo ang nagre-refuse na alamin ang katotohanan. Bakit? Dahil ba may kinalaman kayo sa pagkamatay nila? Buhayin ba natin sila? Para malaman natin kung anong reaksyon nila, iho? Kung ako sa'yo, Kenneth,
tahimik na lang akong aalis at kakalimutan na nangyari ang kumprontasyon na to, hindi ka pa mapapahamak. Pero kung ipipilit mo ang sarili mo, then I'm sorry. I'll treat you as a threat to this household. At yung mga lalaki na kapalibot sa'yo ngayon ang mag-aatid sa'yo sa hantungan mo. Yishus! Babalik ako. At sa pagbabalik ko, sisiguraduhin kong babawiin ko kung anong para sa akin, Tito Harold. As you wish, Kenneth. As you wish. Dinampot ako ng mga tauhan ni Tito Harold tsaka itinapon sa labas ng gate. Naramdaman kong sakit ang likuran ko dahil parang basura ang tinuring nila sa akin. Napamura ko sa isip ko. Hindi ko kailanman inakalang darating sa puntong ito ang buhay ko. Kahit na hindi naman talaga maiiwasang walang kumalaban kay Dad dahil sa galing niya sa paghandle ng kumpanya. Pero ang hindi ko inaasahan, yung mismong kapamilya pa namin ang gagawa nito sa amin. Bumuga ako ng hangin, tsaka inalalay ng sarili kong tumayo para sumakay ulit sa jeep ko. Hindi naman dito matatapos ang lahat, Miss Ami. Bilog ang mundo. Kailangan ko lang mahanap ulit ng tiyempo para makabalik doon at mabawi ang lahat ng para sa akin. Inabot ng gabing pamamasada ko. Pang-aliw na lang din sa sarili ko hanggang sa natagpuan kong sarili ko nagmamaneho papunta sa pinaghihintayan sa akin ni Aliyah. Ang kaso, wala siya doon. Ang nakita ko lang ay si Mang Kaloy na halatang distress sa mga pangyayari. Pinara niya ako kaya agad akong pumarada sa harapan niya. Tsaka siya hingal na nagsalita. Iho! Tulungan mo kami! Si Fernando! Ano po nangyari, Mang Kaloy? Bakit puro kayo duguan? Patawarin mo kami, Iho! Si Fernando kasi! Hindi ko siya mapigilang pagsamantalahan yung babaeng lagi mong sakay. At ngayon... Ano? Anong ginawa niya kay Aliyah? Iho! Dalhin niyo po ako sa kanila. Sumakay po kayo rito sa jeep ko. Dali! Inalalayan ko ang matanda na makasakay sa jeep tsaka ako pinasiba dito, Miss Ami. Parang nakalimutan ko lahat ng mga pinoproblema ko kanina lang at ang tanging tumatak lang sa utak ko ay kung anong ginawa ni Mang Fernando sa kaibigan ko, Miss Ami. Hindi ko naman inakalang babalaking niya talagang pagsamantalahan si Aliyah, ang babaeng walang kalaban-laban sa mga lalaking katulad niya. Pinatigil ako ni Mang Kaloy sa isang eskinita kung saan may narinig akong kakaibang ungol ng hayop na sinasabayan ng pag-iyak ng isang matanda. Sabay kami bumaba ng jeep ni Mang Kaloy, tsaka ko siya sinundan papasok ng eskinitang yun. Kaloy! Tulungan mo ko, pare, Kaloy! Kaloy! Kung una pa lang nilubayan mo na ako, hindi ka na sana umabot pa sa puntong to. Parang awa mo na. May asawa tanak ako. Hindi ko sinasadyang pagtangkahan ka. Pinapangako ko, hindi na maulit. Pakawalan mo lang ako. Pakawalan mo ko. Anong klaseng nilalang niya, Mang Kaloy? Isang halimaw. Kenneth, Mang Kaloy, kunin niyo na ako si Mang Fernando. Tapos umalis na kayo rito. hindi pwede. Aswang! Aswang ka! Layuan mo yung dalawang matanda! Hindi na ako nakagalaw ng parehong damputin ng halimaw ang dalawang matanda na parabang ang gaan nila. Tsaka isa-isang ibinalibag sa simento. Nawala ng malay sina Mang Kaloy at Mang Fernando at walang pusong nilapayo ng halimaw. Nanigas ako sa kinatatayuan ko ni hindi ko magawang makahakbang para lapitan ng dalawa, Miss Ami. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano nito winasak ang katawan ng dalawa. Halos masuka-suka ako habang pinapanood ko kung paano nito kinakamay ang mga lamang loob nila tsaka nginunguya. Pagkatapos, lumingon nito sa akin. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko pero nilapitan ko siya, Miss Ami, na siyang dahilan para umatras siya palayo sa akin. Sa hindi malamang dahilan, imbes na matakot, gusto ko pa siyang lapitan. Aliyah, ikaw ba talaga yan? Lumayo ka sa akin, Kenneth.
Hindi na kabubuti lumapit ka. Baka kung ano pong mangyari sa'yo. Hindi mo naman ako sasaktan, di ba? Yung mga katawan nila. Anong gagawin mo dyan? Bakit hindi mo ko isiplong? O bakit hindi mo ko patayin na lang ngayon? Hindi ko alam. Pero basta ayokong mawala ka sa paningin ko ngayon. Kanina binastos ka ng mga yan sa harapan ko. At ngayon nalaman ko ang tinangkang gawin nila sa'yo. Gusto ko na lang ding mawala sila sa paningin ko. Kaya lang kung tama lang ginawa mo. Gusto mo bang tulungan kita? Hindi. Ayoko. Wala kang kinalaman dito, Kenneth. At kalimutan mo na nangyari to. Ako nang bahala sa kanila. Umalis ka na. Pero, Sabing umalis ka na. Huwag mong hintayin pati ikaw masaktan ko. Aliyah, saan ka pupunta? Sa susunod na lang ulit tayo magkita, Kenneth. Pasensya ka na. Hindi ito ang itsura na gusto kong makita mo. Nagmamaneho ako sa gabing tahimik. Sumakay ka, miss, parang ilaw sa dilim. Isang tingin mo lang, puso ko'y sumabog. Di ko inasahang sa'yo ako mahuhulog. Tinanong ko ang ngalan mo, ngumiti ka ng dahan-dahan. May lamig sa iyong titig, pero puso ko'y nag-init naman. Hanggang isang gabi nakita ko anyo mong tinatago. Mga mata mo'y nagbago. Pakpak mong lumilipad sa dilim. Aswang ka pala, mahal, pero di ko kayang umiwas pa rin. Kinabukasan, bigla kang naglaho. Wala ka sa sangkayan, wala ka sa kanto. Parang hangin na nagdaan. Iniwan akong nagtataka kung bakit ganyan. Kaya gabi-gabi kong hinahanap ang yapak mong nawawala. Kahit ano ka pa, mahal, puso ko ang sumusunod sa'yo talaga. Kahit anino mo'y lumilipad sa dilim at mundo mo'y di para sa aking kagaya. Hahanapin pa rin kita, mahal, sa bawat kantong madaanan ko. Kahit aswang ka pa, ikaw pa rin ang paborito kong pasahero. Ikaw pa rin ang paborito kong pasahero. Kahit saan ka magtago, hanapin pa rin kita. Magmula noon, hindi ko na ulit muling nakita si Aliyah, Miss Ami. Wala namang gabi na hindi ko siya napapanaginipan. At sa mga madaling araw na nakakarinig ako ng paglagabog sa bubong namin at yapak sa labas ng inuupahan kong bahay, ipinagdarasal ko na sana siya yun at binibisita ko na siya namang napakalabong mangyari dahil hindi naman niya alam ang bahay ko. May mga pagkakataong nagigising ako ng madaling araw na pawis at hingal na hingal dahil dinalaw na naman niya ako sa panaginip. Nakakabaliw man pakinggan pero Miss Ami, nahulog na kasi ako kay Aliyah. Oo, alam kong hindi katanggap-tanggap sa sosyedad ang pag-iibigan ng dalawang taong literal na magkaiba ang mundo. Pero kasi mababaw man, para sa akin, siya ang sumalba sa akin ng mga panahong wala akong kahit na sinong mapagsasabihan ng problema ko. Siya ang humihila sa akin sa katinuan ng mga gabing pagpapatiwakal na lang ang naiisip kong paraan para hindi na ako gambalain ng nangyari sa pamilya ko. Aliyah?
Aliyah, sino yun, iho? Oh. Pasensya na, pero si Aling Teresita mo lang ang nandito. Kayo po pala, Aling Teresita. Ano po palang sadya niyo? Ay, nako. May dala pala akong ulam para sa'yo. Alam kong hindi ka pa kumakain. Abay mula yata nung umuwi ka ng nakaraang gabi, hindi na kita nakitang lumabas pa ulit. Kumakain ka pa ba? Hindi pa nga po eh. Salamat po sa concern niyo. Pasok po kayo, Aling Teresita. Sige, iho, para mapaghanda kita nitong pagkain. Pasensya na po kung medyo magulo rito sa loob ng bahay ko Hindi pa po kasi ako nakakapaglinis. Ano po ba yung ulam na dala niyo, Aling Teresita? Adobong sitaw. Ito kasing request ng apo ko. Nakain ka ba nito, iho? Opo. Mahilig naman po ako sa gulay. Halip po kayo dito sa kusina, Aling Teresita. Napansin ko sa'yo, Ken. Parang wala ka sa sarili mo. Ayos ka lang ba? Napakalalim ng eyebags mo, oh. Hindi ka ba nakakatulog ng maayos dito? Ayos naman po ako. Hindi lang talaga maayos ang tulog ko dahil nasanay po akong gising ng madaling araw. Nabigla yata yung katawan ko nung umaga na ako pumapasada. Ay, ganun ba? Siya nga pala, nabalitaan mo na ba? Nawawala raw yung mga kasamahan mo, Sina Kaloy tsaka Fernando. Ilang araw na rin pero sinukuan na nung mga asawa dahil may mga nakasabayan silang naghahanap sa dalawa. Yun pala, na lamang may mga kabit. Ay naku, kung ako yon, masasayangan ako. Abay, hindi ba naman ako nagkaroon ng pagkakataong putulan yun ng ari? Baka naghanap po ng ibang putay, Aling Teresita. Ang tatanda na pero naghahanap pa rin ng ipapalit sa mga asawa nila. Ay nako, ayun na nga, iho. Ganun din ang napangasawa ko noon bago siya namatay. Ibang-iba talaga siya sa lalaking nakilala ko. Kasi yung nakilala ko noon, handa niya akong pagsilbihan. Lahat gagawin niya. Kahit pang ibig sabihin noon ay kailangan kong iwanan ng mundo ko para lang sa kanya. Meron ho bang ganun, Aling Teresita? Oo naman, iho. Kung hindi kami nagkatuluyan ng napangasawa ko, kung hindi lang ako hinadlangan ng mga magulang ko, makawala ako rito sa mundong ito. Baka nasa mundo ako ng mga engkanto. Engkanto ho? Di ba nakakatakot sa mundo nila, Aling Teresita? Ay, nako. Akala mo lang naman yun, iho. Dahil yun din ang pinaniwala sa atin ng mga matatanda noon. Pero ang totoo niya, ang mga tao pa nga sa mundo natin ang ginagawang sandigan, yung mga nilalang ng kabilang mundo para lang matupad ang mga pangarap nila. Bakit napatigil ka, iho? Ay, nako. Parang ang lalim naman agad ng iniisip mo. Aling Teresita, paano kung nahulog ako sa isang taong hindi pangkaraniwan? Tingin mo kaya ayos lang? Ay, di naman ako ang dapat sumasagot niyan, iho. Ang tanong dyan, kung mapipigilan mo ba ang sarili mong mahalin siya kahit alam mong hindi kayo pwedeng dalawa? Kung ako lang gagawin ko. Pero naisip ko doon ang pamilya ko. Ikaw ba, iho? May pamilya ka pa bang iisipin? Yun na nga po Wala. At siya lang ang tanging meron ako. Pero paano naman po kung para sa ibang tao, bawal kami? Wala naman silang pakialam sa inyo. Yon ang katotohanan. Pagbali-baliktarin mo man ang mundo, ikaw pa rin ang gumagawa ng sariling tadhana mo. Salamat po, Aling Teresita, Walang anuman, iho. Abay, bakit? Sino bang maswerteng dalagang napupusuan mo? Ngiti lang ang tanging naisagot ko kay Aling Teresita. Sa ngayon, ang hiling ko lang muna, Miss Ami, ay sana magkita kami ulit ni Aliyah. Bumalik ako sa pamamasada na parang walang nangyari. Sa terminal, naging usap-usapan nga ang pagkawala ni Mang Kaloy at Mang Fernando. Sabi ng iba, may binanggaraw na malaking tao ang dalawa. Sabi naman ng iba, may mga babaeng ginantihan sila. May nagbiro pa na baka raw kinuha na sila ng mga nilalang na matagal na nagmamasid sa lugar. Pero hindi rin nagtagal yon. Kaya gumaan din agad ang takbo ng utak ko dahil ibig sabihin lang, hindi ko na kailangang mag-alala para kay Aliyah. Yun nga lang, hindi na siya bumalik, Miss Ami. Isang gabi, habang naghihintay ako ng pasahero, may iniwan sa upuan ng jeep. Isang lumang dyaryo. Hindi ko alam kung sino nag-iwan. Hindi ko rin balak basahin sana. Pero nakita kong apelyido namin bago ko pa man maisara. Sinabi ro na tuluyan ang nailipat sa pangalan ng tiyuhin ko at ang pamilya niya ang ilang lupang matagal nang hindi napapakinabangan. Mga lugar na dati raw ay delikado. Mahirap galawin dahil wala rin developer na nagtatagal. Gayon, bigla raw may pumasok. May linya ro na paulit-ulit kong binasa.
Ang proyekto ay isasagawa pangunahin sa gabi. Walang paliwanag kung bakit gabi at mukhang hindi rin naman nagtanong pang reporter. At doon, Miss Ami, may naramdaman akong pamilyar na bigat. Yung pakiramdam na matagal ko nang tinatakasan. Yung pakiramdam na bago pa man ako umalis, may nangyayari na pala sa likod ko. Tinupi ko ang dyaryo, iniwan ko sa upuan. Sa unang pagkakataon mula nang mawala ang pamilya ko, hindi ko hinangad na wag na lang malaman ang totoo. Gusto ko na silang harapin. Kenneth, Aliyah? Ikaw pala. Teka. Aliyah? aray, ang higpit mo naman kung makayakap. Para naman ako mababalian ng buto niyan. Hindi lang ako makapaniwala na bumalik ka. Akala ko hindi na ulit tayo magkikita. Hindi naman kasi pwedeng hindi ako bumalik. Lalo na kayong hindi na kita kayang bantin mula sa malayo. Bantayan? Anong ibig mong sabihin, Aliyah? Ang totoo niyan, Kenneth, matagal na kitang binabantayan. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil bahagi ka ng isang kasunduang ayaw ko sanang makita. Anong kasunduan? Alam kong noong araw na nakita mo akong nakatayo sa gate ng mansyon niyo, marami ng tanong ang pumasok sa isip mo. Ngayon, wala na akong karapatang manahimik pa. Isa akong aswang, Kenneth. Aswang? Oo, alam ko na yun. Nakita kita nung gabing yun, di ba? Nag-iba ang anyo mo. Ginantihan mo si Mang Kaloy at Mang Fernando. Nawala naman talaga akong balak patayin. Nung kinagat ko si Mang Fernando sa braso bilang panlalaban, nauhaw ako. At yun ang kinatatakutan ko sa sarili ko. Pero hindi ako tulad nila, Kenneth. Hindi ako pumapatay para sa kasunduan. Tagamasid lang ako. Saksi. Saksi? Sa ano? Sa mga handog. Sa mga pamilyang pinipili nilang ialay kapalit ng lupa, negosyo at proteksyon. Nung nakaraan ko pa hindi maintindihan kung bakit kita kailangan mapanaginipan. Kung bakit pilit mo akong pinapabalik sa mansyon. Yun bang dahilan? May kinalaman ba talaga si Tito Harold sa pagkamatay ni Dad? Oo, Kenneth. At ang mansyon niyo, hindi yun basta pinasok. Isa yung handog. Ibig mong sabihin, tama ang hinala ko. Ibig sabihin, ipinagpalit ng Tito Harold mo ang buhay ng mga magulang mo, kapalit ng marangyang buhay. At kung hindi ako nagsalita ngayon, isa na naman akong aswang na nabuhay dahil may namatay. Bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil mas nagiging malala ng pagiging sakim ng tiyuhin mo. Hindi basta-basta ang lahi namin, Kenneth. Habang dumarami ang hinihiling mo sa amin, mas lalo ring lumalaki ang utang mo sa lahi namin. Yung mga lupang nabasa mo sa dyaryo, pain yun para sa mga tauhan ng kumpanya nyo. Kapag natuloy ang proyektong yun, hindi na lupa ang iaalay. Mga buhay na. At ako, anong magagawa ko para pigilan yun? Ikaw ang naiwan, Kenneth. At ikaw lang ang may kakayahang pigilan to nang hindi gumagamit ng dugo. Hindi kita tinulungan dahil gusto kita. Tinulungan kita dahil kung mananahimik pa ako, wala na akong kaibahan sa kanila. Ilang araw na rin mula nang malaman kong totoo ay nagmamanman kami sa mansyon dahil hindi namin magawang matsyempohan na walang tao sa bahay. Pero isang gabi ay nagkaroon kami ng pagkakataon kaya hindi na kami nagdalawang isipang pumuslit di Aliyah. Malapit ng kabilugan ng buwan, kaya ibig sabihin nun, maniningil na sila. Kailangan bago pang maiali ng tiyuhin mo, ang mga tauhan ng kumpanya nyo, ay mapigilan na natin sila. Ayusin mo yung huli sa ulo mo. Hindi tayo pwedeng mahuli dito, dahil baka maging katapusan pa natin to. Ilang gabi rin na dito ako palagi naglalagi, kaya kabisado ko kung anong oras mag-iikot ang mga gwardya, at nagpapahinga mga katulong nyo rito. Ganun mo talaga kagustong maayos tong problema ko, no? Oo naman, dahil marami nakasalalay dito. At habang tumatagal ang kasunduan na yon, baka hindi magtagal ay sakupin ng lahi namin ang mundo nyo. Mawawala ang balanse sa dalawang mundo at baka maging magulo. Kung ano ba naman kasi ang pumasok sa ulo ni Tito Harold. Buti sana kung pinagdadamutan siya ng pamilya ko. Hindi naman. Nasa tao na yan kung gaano sila hindi ka kontento sa buhay na meron sila. Hindi nyo kasalanan yon. Pero salamat, Aliyah, kasi nandyan ka. Oo na, sige na. Huwag na maraming satsad. Tara na, sa Pero opisina. Yun lang ya, nakakakaba ka naman. Bigla-bigla ka nalang lumilipad dyan. Huwag ka masyadong maingay. Baka mabiso tayo rito. Sorry na. Dito tayo sa veranda lumapag. Paano pala natin bubuksan?
Complete package ka. Nagamit mo pa talaga yung mahabang kuko mo para mabuksan tong sliding window ng opisina ni Dad. Ano ka ba? Aswang ka ba talaga o snatcher? Huwag ka masyadong maingay. Di ko naman akalain na mainitin palang ulo mo kasi parang napaka-misteryosa mo nung nakaraan eh. Manahimik na. Kailangan muna natin pukusan tong gagawin natin. Alam mo naman siguro yung password ng mga vaults nyo, di ba? Ikaw nang bahala. Ako munang lookout mo rito. Aaminin ko, Miss Ami, kinikilig ako. Para kasi kaming nasa isang pelikula na dalawa. Pero winaglit ko rin yun sa utak ko at nagsimulang hanapin ang mga papeles, mga dokumento, ledger at kung ano-ano pang resibong nakita ko. Kinuha ko yon at isa-isang binasa at pinagdugtong. May deed of sale at titulo ng lupa na dati nakapangalan sa mga magsasaka at simpleng pamilya. Ngayon ay nakapangalan sa mga tiyuhin ko. May ledger ng negosyo na nagtatala ng pera mula sa kontrata sa proyekto at sa pasugalan ng baryo. Lahat biglang lumipat sa parehong entity. May memory ng promosyon at talaan ng mga pamilya na biglang nagkaroon ng puhunan o supply. Parang pinili base sa pattern na hindi makatwiran kundi planado. May sulat na nag-uulat kung sinong nag-alok ng handog sa sistema. Mga anak at ari-arian kapalitang proteksyon at impluensya. At may confidential notes kung paano inorganisa ang mga lupaing pinamumugaran para gamitin lamang sa gabi. Pati mga pangalan ng mga tauhang nakatakdang sumunod sa sistemang yun. Habang pinapasa-pasa ko ang bawat pahina, ramdam ko ang bigat ng katotohanan. Ipapakita ko na sana yun kay Aliyah nang maramdaman kong may humampas sa bato ko. Nagdilim ang paningin ko. Nagising na lang ako nakagapos ng katawan sa isang upuan. Tapos sa harapan ko ay bumungad si Tito Harold. Nakangisi siya kung saan bakas ang inis sa pagmumukha. Sinubukan kong kumawala pero alam ko rin sa sarili kong hindi rin naman magiging madali ang lahat. Hindi ka talaga marunong sumunod sa pinag-usapan. Ano, Kenneth? Wala kang kadala-dala. Pinagsabihan na kitang layuan mo na kami para hindi ka mapahamak pero talagang hindi ka nakikinig. Naawa pa naman ako sa'yo dahil pamangking kita at gusto kitang mailigtas. Pero wala. Walang iya ka, Tito Harold. Naging mabuti sa'yo sina Papa. Pero anong ginawa mo ha? Trinaydor mo ang pamilya ko. Para lang sa kayamanan, ipinagpalit mo ang buhay ng kapatid mo. Kung makapagsalita ka, iho, akala mo naman alam mo ang lahat ng tungkol sa pinagdaanan ko. Ang negosyong tinatamasa ko ngayon, sa akin naman dapat talaga yan kung hindi lang inagaw ng papa mo. Kaya ang nangyari sa kanya, karma niya lang yan dahil tinalikuran niya ako matapos siyang manahin lahat ng ari-arian namin. Naririnig mo bang sarili mo, Tito Harold? Sa inyong magkakapatid, kayo ang pinaka-close ni Papa. Lahat kaya niyang gawin para sa'yo. Tapos itong isusukli mo sa kanya? Kung gusto mo pala ng hati sa kumpanya, sana nagsabi ka. Madaling kausap ang Papa, hindi yung gaganituhin mo siya. Masyado ka ng maraming sinasabi. Hindi lang naman ang ari-arian ang ginagawa niya sa akin, Kenneth. Kundi pati na rin ang babaeng sana ang mapapangasawa ko. Ang mami mo. Ano? Siya ang babaeng mahal ko. Pero dahil sa papa mo, nasira ang relasyon namin. Masyadong nasilaw sa pera ang mama mo. Kaya niya nagawang sumama sa papa mo. At yun ang dahilan kung bakit gusto ko ipakita sa kanya na namali siya ng lalaking napuntahan. Dahil ako dapat yun at hindi si Hans. Naging kayo ni Mami? At hindi lang yun, Kenneth. Alam mo ba kung bakit kahit nasa harapan kita ngayon ay kayang-kaya ko namang tapusin ang buhay mo, hindi ko pa rin ginagawa? Hindi. Ayoko makinig kung ano man yan. Dahil ako ang tunay mong ama. You fool! Ako pa bang uutuin mo ha? Sinong tanga maniniwala sa pinagsasabi mo, Tito Harold? Dahil yun ang totoo, Kenneth. Nung araw na wala na sila, akala ko maayos ko ng lahat. Akala ko mabubuo na tayo. Ikaw, ako, pati si Gary. Tayong tatlo ang magpapatakbo ng kumpanya. Tayo mag-aayos nun. Pero hindi ka makapaghintay. Totoo namang para sa kabubuti mo nung una. Kaya gusto ko sanang ako muna ang mamahala sa kumpanya. Pero ibabalik din kita. Pero hindi ka nakinig. Mas pinili mong umalis. Para sa akin nun, buo na ang isip mo. Ayaw mo na sa buhay na meron ka nun. Tapos babalik ka para sirain ang nabuo ko. You're so greedy, Tito Harold. And no, I won't ever acknowledge a man who would do everything just to destroy other people's life.
I have a high respect for you, for the things that you could do. But you chose to break my trust. Di ako babalik dito kung hindi ko lang nalaman na punteriya mo ang libo-libong buhay ng mga tao ang sisirain mo. Sa tingin mo, anong pagmumukhang ihaharap mo sa pamilya ng mga yon kapag bigla na lang silang nawala? Simple lang naman ang katapat ng mga yan eh. Pera! Pumirma na sila sa kontrata at alam nila na ang pagpirma nila doon ay isa lang ibig sabihin. Sinasangla na nila ang buhay nila sa akin kapalit ang kaginawaan. Ang dumi ng pagkatao mo. I know, iho. Matagal ko nang alam yan. At dahil marami ka nang nalalaman, dapat ka nang mawala sa mundong ito. Wag! Dad! Itigil mo yan! Huwag kang makialam dito, Gary. Bakit ba nandito ka, ha? Di ba sinabi ko sa'yo, bantayan mo ang mga biyag natin. Malapit na ang kabilugan ng buwan. Kapag nagbago ang isip ng mga yon, todas tayo. Hindi ko na to kaya, Dad. Habang tumatagal, mas lumalala na tong mga nangyayari sa atin. Ang dami nang nadadamay at hindi na rin kita halos nakikilala. Nagbago ka na. Ay, enough with the dramas, Gary. Sumasakit ang ulo ko sa inyong dalawa ni Kenneth. Pwede ba? Once and for all, hayaan niyo kong tamasain ang buhay na para sa akin. Let's finish him, Gary, and live our lives. Tol, hindi ako naging mabuting pinsan sa'yo. Alam ko yun. At pasensya na rin kung wala akong nagawa para pigilan si Dad. Kagaya mo, nagmahal lang din ako ng magulang na hindi ko sigurado kung mahal din ba ako. We both lost our dad in different ways. Kaya hayaan mo akong bumawi sana sa'yo. Gary, pinapainit pang ulo ko, iho. Naintindihan kita, Tol. Kaya sana maintindihan mo rin kung bakit ganito na lang samahan ng loob ko sa inyong dalawa ni Tito. Alam ko kasing naging mabuti ako sa inyo. Kaya bakit hindi nyo magawa yun para sa akin? Kayo na lang ang meron ako. Just to clear things out, Kenneth. You chose to abandon us. Hindi kami. At ang nakakasama ng loob na hindi mo nakitang ginawa lang namin ang dapat namin gawin nung mga panahong yon. Just to protect you. Dahil hindi ko na ulit gustong mawala ng kapamilya. But what did you do? Huli na ang lahat, Dad. Hindi ko agad naintindihan ang ibig sabihin ni Gary. Akala ko isa lang yun sa mga salitang palaging sinasabi ng anak kapag wala na silang lakas ng loob para kontrahin ang sariling magulang. Nakita ko sa mga mata ni Gary ang pinaghalong sakit at lungkot. Sakit dahil alam niyang wala na siyang magagawa para pigilan ang ama niya sa gusto nitong gawin. At lungkot dahil maaaring sa kung anumang desisyon na gagawin niya nung mga oras na yon ay pwedeng maghatid sa kanilang dalawa sa isang pagkasira. Muling itinutok sa akin ni Tito Harold ang baril niya, kaya wala akong nagawa kundi ipikit na lang ang mga mata ko. Nung mga oras na yon, alam ko namang wala na akong magagawa dahil wala namang makasasagip sa akin sa lugar na yon. Sa kabilang banda, humihingi rin ng pag-asa na sana magkaroon pa rin ng ibang paraan para masagip yung mga taong nadawit kina Tito Harold. Pero bago pa man muling umalingaw-ngaw ang putok ng baril, may narinig kami bumagsak na tunog mula sa kisame. Parang bakal na hinila pababa na may kasamang galit. Namatay ang ilaw, kasabay ng pagkislap ng kidlat sa labas ng abandonadong warehouse na yon. At sa isang iglap, natuklap ang bubong na akala mo papel lang na pinunit. At saka may bumagsak na kung ano sa lupa. Hindi yung tao, kundi isang nilalang na puno ng mga balahibo. Mas matangkad ng ilang inch kaysa kina Tito Harold at Gary na pumapantay sa 5'10" na height ko. At nang umungol siya, natigilan kaming tatlo. Sa isang iglap, nasa harapan na siya ni Tito Harold. Aswang! May aswang! Tulungan niyo kami, Kenneth! Ang daddy! Hindi ko kayo matutulungan kung nakakadena ako rito, Gary. Layuan mo akong halimaw ka! Hindi ako ang dapat na kainin mo, kundi ang mga taong biniyag ko para ialay ko sa kanya! Hindi ko kailangan ng mga taong wala namang naging kasalanan sa akin. Pero ikaw,
Hindi lang isang beses na naging makasalanan ka sa mundo ito, Harold. Kaya dapat ka nang mawala. Hindi. Hindi ako ang dapat na punterian mo. Maawa ka sa akin. Gusto ko pang mamuhay ng matagal. Nag-usap na kami ng pinuno nyo. Kaya siya dapat ang sundin mo. Walang pinupinuno sa akin, Harold. At kung talagang pinoprotektahan ka ng mga nilalang na yon, kagaya ng sinasabi mo, iharap mo sila sa akin at maglalaban kami. Maawa ka. Pagkawalan mo ang daddy ko, nangangako kaming titigilan na namin kung anong nasimula naming paninira. At hindi na yun kailanman mauulit. Magpapakalayo-layo kami. Kaya sana pakinggan mo ko. Pagkawalan mo na siya. Masyado ka ng huli, Gary. Kung alam mo ganito ang ginagawa ng papa mo, dapat nung una pa lang, pinigilan mo na siya. Wala kayong pinagkaiba. Pare-pareho lang kayong sakim. Huwag kang tumunganga lang, Gary. Hanapin mo ang mga aswang na kakampi natin. Papuntahin mo sila rito para maipakita natin sa isang ito na mali ang binabangga niya. Pero Dad, wala na sila. Umatras na sila sa kasunduan. Ang sabi nila, hindi na raw nila makakayang protektahan tayo. Tumalikod na sila sa atin, Dad. Ano ka mo? Hindi totoo yan. Kita mo nga naman, masyadong bilog ang mundo. Hindi sa lahat ng oras, sa inyo papabor ang panahon. Lalo na kung lahat ng tinatamasa nyo ngayon ay galing sa kasamaan. Enough! Tapusin na natin ito para pati ikaw mawala na rin sa mundo! Aliyah! Sa isang kisap mata, hinablot ni Aliyah ang baril mula sa kamay ni Harold at ibinalibag yun sa pader. Umalingaw-ngaw ang tunog ng bakal na nabasag. Sinubukan pang umatras si Tito Harold, pero huli na. Sa bawat hakbang niya palayo, isang hakbang din ang paglapit sa kanya ni Aliyah. Hindi siya nito inatake agad, bagkus ipinaramdam muna sa kanya ang takot, tulad na lang ng pagpaparamdam niya nito sa iba. Huwag ka na maging ma-pride, Dad. Shut up, Gary! At anong gusto mong gawin ko? Hayaan na lang nalamunin ako ng halimaw na ito! Pagkawalan niyo ako dito. Tito Harold! Gary! Subukan mong lapitan si Kenneth, Gary! Kalimutan mo na may ama ka! Gary! I'm sorry pa. Gary! Hindi ka talaga marunong makinig na bata ka! Salamat, Gary. Tito, maawa ka. Sumuko ka na. Baka sakaling pag ginawa mo yun, pare-pareho tayong matahimik. Akala ko, sapat na ang presensya ni Aliyah para tuluyang mawala ang tapang ni Tito Harold. Pero nagkamali ako dahil kahit na nanginginig ng buong katawan niya sa takot, nanatili pa rin ang isang bagay sa kanya, ang pagiging desperado. Pare-pareho kami na alarma nang bigla siyang umisi. Doon ko biglang napansin ang nasa likuran niya. Isang bakal na poste na may nakapulupot na makapal na kadena. Hindi ordinaryong bakal. May nakaukit na mga simbolo at nang iwinasiwas yun ni Tito Harold sa ere ay tila may kung anong kumikislap dito sa ilalim ng ilaw ng kidlat. Lalapitan ko na sana siya nang saksakin niya si Aliyah gamit yun. Yun ang unang beses na narinig ko ang sigaw ng dalaga at hindi ko maitatangging sumakit ang puso ko dun, Miss Amy. Sa isang iglap, hinila ni Tito Harold ang kadena at ipinato niya sa braso ni Aliyah. Umusok ang balat niya, parang sinusunog mula sa loob. Napaurong siya, napaluhod at doon ko nakita ang unang beses na nasaktan siya bilang aswang. Hindi siya nasugatan ng kutsilyo, hindi siya tinamaan ng bala, kundi ng bakal na binasbasan ng kasunduan sa kadiliman. Akala mo ba, papasok ako sa laban na to nang walang paghahanda? Matagal ko nang inaabangan na mangyari ito. Halimaw ka! Lahat ng ito para sa araw na ito! Alam kong darating ang araw na tatalikuran ninyo ako, kaya naganda na ako! Huwag mo nang ipilit, Dad. Kahit anong gawin mo, hindi tayo magtatagumpay. Huwag mo akong papangunahan, Gary! Hayop ka! Huwag mong sabihin kinakampihan mo ang mga yan kaysa sa akin na ama mo! Kenneth, ilayo mo na ang halimaw na yan dito. Umalis na kayo. Hindi pwede. Hanggat hindi sumusuko ang papa mo, Gary, hindi yan titigil hanggat walang nagpapatigil sa kanya. Agawin mo. Agawin niyo ang hawak niya. Aliyah! Eto sa'yo! Halimaw ka! At sa sandaling yon, nawala ang halimaw sa harapan ko. Ang nakita ko ay isang nilalang na may kakayahang masaktan at mamatay. Muli niyang hinilang kadena, mas malakas,
mas madiin at doon ko nakita ang pagbabago sa mga mata ni Aliyah. Hindi galit, hindi puot, kundi isang desisyong matagal niyang iniiwasan. Tama na, Tito Harold! Maawa ka na! Kung hindi niyo ako susundin, pues ako ang gagawa ng paraan para mapasa akin lahat ng kayamanan na pwede kong makuha sa mundo niyo. Hindi kita titigilan! Dad! Tama na! Tito Harold, makinig ka sa anak mo. Hindi ikaw yan. Huwag ka magpalamol sa pagiging sakim mo. Hindi lang kapangyarihan at pera ang sagot sa lahat. May pamilya ka pa! Dad! Pero parang walang naririnig si Tito Harold, Miss Ami. Hanggang sa napagod na lang siya't hinayaan niyang matumba sa isang gilid si Aliyah na halos maubusan na ng hininga. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sinugod ko si Tito Harold at saka pinaulan na ng suntok. Ibinuhos ko lahat ng galit na naramdaman ko, Miss Ami. At talagang hindi ko siya tinigilan hanggat hindi niya nararanasan na mawalan din halos ng hininga. Galit na galit ako, Miss Ami. Dahil kapag nagkataon, hindi lang pamilya ko ang kukunin sa akin ni Tito Harold, kundi pati na rin ang kaisa-isang babaeng nakakaintindi sana sa akin. Naririnig ko ang pagpipigil ni Gary at siguro hindi na rin siya nakatiis. Hinila niya ako palayo sa papa niya at sinuntok na rin ako. Pero ang ikinabahala ko ay si Aliyah. Dahan-dahan siyang tumayo na kahit nanginginig ang katawan ay pinilit niya pa rin ang sarili niyang makalapit sa tiyuhin ko. Nakita ko ang paraan ng pagtitig niya kay Tito Harold. Hindi yon titig ng isang halimaw, Miss Aming, kundi bilang isang hukom. Hindi ko kailanman pinangarap na makasakit ng tao. Harold, lalo na ang gusto ko lang naman ay mapabuti at makita mong lawak ng imahe ng mundo pinapasok ko. Bakit? Anong gagawin mo, ha? Hindi ako natatakot sa'yo! Binigyan kita ng pagkakataon para ayusin mo sarili mo. Napaguhin mo ang takbo ng utak mo. Pero hindi ka nakinig. Ni hindi mo man lang narinig ang hinaing sa'yo ng dalawang taong mahalaga sa buhay mo. Kaya pasensyahan tayo. Dahil hindi na kita magagawang mapatawad ngayon. Huwag! Aliyah, tama na! Balag na! Halimaw! Sa isang iglap, hinablot ni Aliyah ang kadena. Kahit sinusunog na ang palad niya at sa lakas na hindi na tao, nagawa niyang hilahin si Tito Harold palapit sa kanya. Nakarinig kami ng umalingaw-ngaw at hindi yun dahil sa sigaw o dahil sa putok ng baril, kundi dahil sa paglapan ng isang nilalang sa Tito Harold namin sinubukan pang manlaban. Dinig na dinig namin ang mga buto nitong lumagatok at nabali hanggang sa... Bumagsak si Tito Harold sa sahig at wala ng buhay. Tapos nagkaroon ng katahimikan sa pagitan naming tatlo sa loob ng warehouse na yon. Kasunod nito ay ang pagbagsak din ng katawan ni Aliyah sa sahig at nakita namin ang pagbalik ng dati niyang katawan. Ang dami niyang sugat, Miss Ami, na alam kong sa katawan ng isang tao ay maaaring hindi niya kayanin ang sakit. Napaluhod na lang din ako dahil sa panghihina. At nang tingnan ko si Gary, nakita kong ganun din siya. Hindi na siya sumigaw, hindi na rin umiyak. Para bang doon niya tuluyang naintindihan ang lahat ng nawala sa kanya. Lumapit ako kay Aliyah na punong-puno ng dugo sa katawan. Hindi niya malaman ang gagawin niya, kaya awang-awa rin ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. At sa parehong pagkakataon, hindi ko rin alam kung paano ako hihingi ng tawad sa iyo, Aliyah. Alam ko na yung mga ginawa mo para sa akin ngayon lang ay wala lahat sa plano mo. Kaya sana mapatawad mo rin ako. Dad! Ganyan na ganyan din yung sakit na naramdaman ko nung natagpuan kong wala nang buhay ang pamilya ko, Gary. Hindi matatawaran ang ginawa ni Dad sa pamilya mo, Kenneth. At yun ang gusto kong ihingi ng tawad sa iyo. Sana kung hindi man ngayon ay mahanap mo sa puso mo. Sa pagdating ng panahon na mapatawad kami. Dahil naging sakim kami sa kapangyarihan. Tapos na. Pero alam kong pareho kami nagsisinungaling. Dahil may mga kasalanang
Kahit mamatay ang gumawa, hindi basta-basta nawawala. Kenneth, Tol, ngayon pa lang, gusto ko nang sabihin sa'yo na kung gugustuhin mong isuplong ako sa pulis. Para sa lahat ng nagawa namin kasalanan sa'yo. Mula sa pamilya niyo, ari-arian, at lahat pa ng dapat kong harapin sa korte. Tinatanggap ko na. Sana huwag kang matakot na gawin yun. Dahil kahit ako, matagal ko nang gustong pagbayaran ang ginawa namin sa pamilya mo. Matapos ang gabing yon, walang nagawa ang sinuman kundi harapin ang katotohanan. Ilang araw ang lumipas at isinagawa ang burol ni Tito Harold. Tahimik ang mansyon, wala nang yabang, wala na ang takot na dati bumabalot sa bawat sulok nito. Dumating ang mga kamag-anak namin, mga kasosyo sa negosyo, pati na rin ang mga taong minsang yumuko sa kanya dahil sa kapangyarihan. Pero sa likod ng mga bulaklak at dasal, malinaw sa lahat na hindi lang isang tao ang inilibing, kundi isang sistemang itinayo sa kasakiman at dugo. Sa araw ng libing, walang umiiyak ng malakas. May mga matang namumula, may mga ulong nakayuko, pero higit sa lahat, may bigat na hindi kayang tabunan ng kabaong. Pagkatapos nun, sunod-sunod nang gumulong ang hustisya. Isinuko ni Gary ang sarili niya sa mga otoridad, hindi bilang anak ng isang makapangyarihan, kundi bilang taong handang managot. Kasama niyang ipinakulong ang mga taong naging sangkot sa pagpapatalisik sa akin sa kumpanya. Mga abogado, board members at mga tahasang nakinabang sa pagkamatay ng pamilya ko. Isa-isa silang humarap sa korte. At sa unang pagkakataon, hindi na pera ang nagdidikta ng desisyon, kundi hustisya at katotohanan. Ang kumpanyang minsang inagaw sa amin ay muling binuksan, hindi para sa paghihiganti, kundi para itama ang mga naging mali noon. Ipinabalik sa kani-kanilang pamilya ang mga trabahador na pinilit manahimik noon. Ang iba'y umiiyak ng makauwi, ang iba'y tahimik na nagpasalamat. Pero lahat sila muling nabigyan ng pagkakataong mabuhay nang hindi takot. Habang ang mga tinawag nilang alay ay pinalaya na rin namin. Isa-isa silang inilabas mula sa mga lugar na matagal nang tinawag na lihim. May mga sugatan, may mga halos hindi na makapagsalita. Pero sa bawat taong lumalabas sa liwanag, unti-unting nabubura ang kapangyarihang minsang inangkin ni Tito Harold. Hindi naging madali ang lahat para sa amin, Miss Amy. Walang araw na hindi ako binabalikan ng galit, ng lungkot at ng tanong kung sapat ba ang lahat ng ito. Pero sa bawat hustisyang naipapatupad, may konting gumagaan sa dibdib ko. Si Aliyah, nanatili siyang tahimik. Nandun lang siya, hindi humihingi ng kapalit, hindi naghahanap ng kapatawaran. Parang alam niyang ang tunay na kabayaran ng ginawa niya ay ang mamuhay kasama ang bigat nito. At doon ko naintindihan, ang pagtatapos ay hindi laging masaya. Minsan, sapat na ang katahimikan na hindi na binabalot ng takot. At sa katahimikang yon, unang beses kong naramdaman na baka sa wakas, malaya na kaming. Ngayon, tapos na talagang lahat. Tatag mo, Kenneth. Hindi lahat ng tao kayang harapin ang katotohanan pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya. Pero ikaw, nagawa mo. Kaya sobrang hanga ako sa'yo. Hindi ko naman magagawa yan kung hindi rin dahil sa'yo. Kaya salamat, Aliyah. Kasi sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi mo ko iniwan. Naging gabay pa kita para magawa ko ang kung anumang dapat kong gawin. Sino pa ba magtutulungan, di ba? Kundi tayo lang dalawa. Halika na, babaan tayo ng sasakyan. Baka kanina pa naghihintay yung mga magulang mo. Tara. Ang tagal na rin nung huli ko silang binisita. Baka nagtatampo na mga yon. Pero alam mo, nung umpisa, sobrang guilty ko kapag naaalala kong sinusundan kita para bantayan. Tapos, isa pala ako sa naging parte ng sistema. Hindi ko maisip na sa huli, ako pa mismo lalapit sa'yo para ayusin ang isang bagay na involved ako. Para sa akin, hindi na mahalaga kung sino ang kasali doon at kung sino ang hindi.
dahil nanagot na mga dapat managot. Kahit na nalulungkot ako para kay Gary. Kasi ramdam kong sinunod niya lang papa niya dahil mahal niya ito. Minsan, yung pag-ibig na yan, nakakabulag eh. Kaya dapat talaga matuto tayo mag-isip-isip kung sino yung dapat nating sinasamahan o sinusunod. Pero sa kabilang banda, alam kong natuto na rin siya. Kailangan niya lang panagutan ang bagay na involved siya. Kaya, Ma'am, Dad, sana hindi kayo magtampo kung natagalan ako bago ko nakamit ang hustisya na para sa inyo. I feel so lost. Hindi ko alam ang gagawin ko nung una. Kaya laking pasalamat ko rin dahil nandyan si Aliyah sa tabi ko. Siya yung nag-guide sa akin para magawa ko lahat ng dapat kong gawin. Huwag ka masyadong mabigay ng credit sa akin, Kenneth. Dahil ikaw naman ang gumawa ng lahat ng yun. Kung hindi ka nagdesisyon na ipaglaban ng kung anong dapat, hindi rin naman mangyayari to lahat. Basta salamat pa rin kasi hindi mo ako iniwan. Gusto ko rin humingi ng tawad sa mga magulang mo. Kasi dahil sa amin, nawalan ka ng pamilya. Yun ba ang sayo nyo naman? Wala naman kayong ginagawang masama sa mundo. Pero may katulad namin na sinira yun. Pinapatawad na kita. Sana yung sarili mo, Kenneth, magawa mo ring patawarin. Wala kang kasalanan sa nangyari noon. Alam kong kung nandito lang ang mga magulang mo, hindi ka nila sisisihin sa nangyari. Lahat kayo biktima lang ng kasakiman ng Tito Harold mo. Pero alam mo, Aliyah, akala ko talaga totoo yung sinabi ni Tito Harold tungkol kina Dad. Natakot ako na baka talagang hindi ko siya tunay na ama. Yun pala, nililito niya lang ako para makuha yung awa ko. Tsaka napakalabo rin na maging mag-ama kayo. Dahil kamukhang kamukha mo yung dad mo, Kenneth. Isa rin yan sa dapat mong matutunan. Na lahat dapat kumpirmahin muna bago paniwalaan. Salamat, Aliyah. Pagkatapos natin dito, samahan mo akong puntahan si Gary sa station. Gusto ko siyang makausap. O sige, ipagdadasal ko muna mga magulang mo. Tapos tsaka na tayo aalis. Ang laki rin ng pasasalamat ko sa Panginoon noong mga panahong yon, Miss Aming. Dahil hindi niya ako pinabayaan at binigyan niya ako ng Aliyah na makakatuwang ko sa buhay. Siguro kung wala siya, hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Baka talagang hindi na ako nakabalik sa dati kong buhay at hindi nakamit ang hustisyang isinisigaw ko lang sa loob ng pagkatao ko. Pagkatapos namin magdasal ay pinuntahan na namin si Gary at nahabag ang puso ko dahil sa nakita kong kalagayan niya. Tol, salamat sa pagbisita mo. Bakit parang nangangayayat ka na, Tol? Kumakain ka ba rito? Kumakain naman. Maraming pagkain dito, pero hindi lang ako makasabay minsan sa iba. Ganito pala kapag preso ka, no? Marami kang magiging realizations dito sa loob. Sa totoo lang, parang gusto ko na rin i-areglo ang kaso dahil kaya mo namang magbago kapag nasa labas ka, di ba? Kaya ko, bro. Pero hindi ko rin maitatangging gusto ko rito dahil may mga program sila para sa amin na ginaguide kami at tinutulungang magbago. Baka kapag nasa labas ako, hindi ko kakayanin, bro. Dahil baka habang buhay akong hantingin ang nagawa naming magtatay sa inyo. Pero gusto ko rin magpasalamat dahil pumasok din yan sa isip mo, bro. Malaking bagay na para sa akin yun. Alam kong alam mo kung ano makakabuti para sa'yo, Tol. At sana alam mo rin na nasa labas lang ako. Iintayin kita. At sana kapag dumating na yung panahon na napagbayaran mo na lahat, makapagsimula ulit tayo bilang pamilya. Walang problema, bro. Asahan mo yan. Niyakap namin ang isa't isa tsaka ako nagpaalam sa kanya. Paglabas ko ng istasyon, nakita ko si Aliyah na malayo ang tingin habang tahimik na naghihintay sa akin. Hindi ko alam, pero ang lakas ng tibok ng puso ko habang pinagmamasdan ko siya. Ito yung babaeng nakasama ko nung mga panahong pakiramdam ko ay wala na akong kakampi sa mundong ito. Sa dami ng babaeng dumaan sa buhay ko, isa siya sa nagpatunay na pwede akong mahalin, na hindi minamind ang status ko sa buhay. At may babae pa palang kaya akong samahan even in the lowest point of my life. At dahil dyan, I have this conclusion na hindi ko kakayanin kapag nawala siya sa akin, Miss Aming. Kasi ngayon, parang kahit anong iba tong problema sa buhay ko, basta kasama ko siya, alam kong kakayanin ko. Bakit tulala ka dyan? Gandang-ganda ka yata sa akin eh.
Hindi ka naman nagkamali. Gandang-ganda talaga ako sa'yo, Aliyah. Salamat ha. Kasi binigyan mo ako ng pagkakataong kilalanin ka. Kahit pa tinatakasan mo ko nun sa bayad sa jeep. Talagang naalala mo pa talaga yon. Sorry na. Wala kasi talaga akong pamasahe nun. Sadya yung pagsakay ko ron para hindi maging biglaan ng lahat kung sakali mang bala kong pumasok sa buhay mo. Ayos na rin. Hingit pa nga sa 12 pesos ang binayad mo eh. Kasi binuo mo ang buhay ko. Halika na. Pumunta na tayo sa apartment. Ang corny mo pala. Hindi halata sa pagkatao mo, ha? Gaya ng napag-usapan naming dalawa, dumiretso nga kami sa apartment para magpaalam kay Aling Teresita. Babalik na kasi ako sa mansyon, pero bago ako bumalik, may gusto akong alukin sa kanya. Pagdating namin doon, nakita ko si Aling Teresita na nakaupo sa maliit na terrace nila habang nagbabasa ng newspaper at may iniinom na kape. Nang makita niya ako, lumiwanag ang mukha nito. Ay, Kenneth, iho, bumalik ka. Kamusta ka na? Ang tagal kitang hindi nakita dito, sino siya, iho? Girlfriend mo? Nako, hindi po. Kaibigan ko lang po, Aling Teresita. Pumunta lang po ako rito para sana magpaalam sa inyo. At magpasalamat na rin dahil hinayaan niyo akong mangupahan dito sa apartment Ay, niyo. nako, wala yun, iho. Mabait ka naman, tsaka natutuwa ako sa'yo. Eh, kung aalis ka na pala, saan ka na pupunta? Sa bahay po namin. Babalik na po ako. Ay, ganun ba? Ay, mas okay na yon. At least, di ba, makakabalik ka na sa totoong lugar mo. Kaya nga po eh. Pero bago po pala yun, Aling Teresita, gusto ko po sana kayong bigyan ng lupa. Aha. Bilang pasasalamat ko sa pag-accommodate niyo dito sa akin. Ay, hala. Seryoso ka ba, iyo? Pero... Wala na pong pero. Aling Teresita, gusto ko lang pong magpasalamat sa inyo. Malaking investment na rin yun kung sakaling magbalak na kayong mamahinga. Ay, nako, daig ko pag nanalo sa loto nito. Ay, nako, salamat talaga, iho. Wala o yun. So, paano po, Aling Teresita? Mauna na po ako. Ito na po pala yung bayad sa renta ko. At yung sobra po, kayo na rin po ang bahala kung anong balak yung gawin. Sobrang laking bagay naman ito. Maraming salamat talaga, Kenneth. Hulog ka ng langit sa akin. Pagpalain ka ng Panginoon. Hindi ako tumigil doon, Miss Ami. Lahat ng mga nakilala ko sa kalsada na pwede kong tulungan, lalo na yung mga naging kalapit ko sa terminal, ay binigyan ko ng mga nararapat para sa kanila. Hindi man nila nalaman ang buong katotohanan kung sino nga ba talaga ako o ang tunay kong pagkatao, ay hindi na rin yun naging mahalaga para sa akin. Dahil ang mahalaga na ibalik ko lahat ng kabutihang ipinagkaloob sa akin ng Diyos. At nang matapos ko ng asikasuhin lahat ng dapat kong asikasuhin, ibinuhos ko na yon para sa panghuli kong misyon. Ikaw talaga nagpatunay sa akin na kapag consistent at may perseverance ang isang tao, lahat makakaya nilang gawin. Parang lagi mo na sinasabi sa akin yan ah. Hindi ka ba napapagod? Siyempre hindi. Ako magpapaalala sa yung hindi mo kailangan ng kahit anong sistema para tulungan kang umangat. O di kaya protektahan kang maabot ang isang bagay na hindi mo lang pinaghirapang makuha yon. Kita mo naman, di ba? Napakaraming tao nang natutulungan mo. Napakinabangan mo pa yung mga ari-arian mo dahil itinulong mo yun sa ibang tao. At ang resulta, lumalago ng lumalagong kumpanya nyo. Pero pakiramdam ko, Aliyah, hindi pa yun sapat eh. Parang may hinahanap-hanap pa ako. Parang may kulang pa. Hindi pa ako buo. Talaga? Ano naman kaya yun? Kasi para sa akin, nasa iyo na ang lahat at wala ka nang maihiling pa. Ikaw? Ako? Oo, ikaw nga, Aliyah. Ikaw yung kulang sa buhay ko. Kenneth. Matagal na kitang gusto, Aliyah. At matagal na rin ako naghahanap ng tiyempo para sabihin yun sa'yo. Pero sa tuwing gagawin ko na, biglang may mahalagang bagay ako na kailangang gawin. Doon ko napagtanto na dapat sa tamang oras na lang na ibibigay sa akin ng Panginoon. At siguro, ito na yun, Aliyah. Aliyah, mahal kita. Pero, alam mo hindi tayo pwede. Alam mo hindi ako normal na tao. Hindi naman yun mahalaga para sa akin.
Dahil ang mahalaga sa akin ay ikaw, tayo. Ilang beses na kitang nakita sa kakaibang anyo mo noon, pero ikaw pa rin ang hinahanap-hanap ko. Ikaw ang gusto ko, Aliyah. Gusto mo rin ba ako? Ano? Hindi mo ba ako gusto? Sumagot ka naman. Kinakabahan ako sa'yo eh. Oo. Anong oo? Oo. Mahal din kita. Talaga? Mahal mo rin ako? Yes! Oo. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Basta para sa akin, ikaw din ang gusto ko makasama habang buhay. Kaya oo, mahal kita, Kenneth. Nagmamaneho ako sa gabing tahimik. Sumakay ka, miss, parang ilaw sa dilim. Isang tingin mo lang, puso ko'y sumabog. Di ko inasahang sa'yo ako mahuhulog. Tinanong ko ang ngalan mo, ngumiti ka ng dahan-dahan. May lamig sa iyong titik, pero puso ko'y nag-init naman. Hanggang isang gabi nakita ko anyo mong tinatago. Mga mata mo'y nagbago. Pakpak mong lumilipad sa dilim. Aswang ka pala, mahal, pero di ko kayang umiwas pa rin. Kinabukasan, bigla kang naglaho. Wala ka sa sangkayan, wala ka sa kanto. Parang hangin na nagdaan. Iniwan akong nagtataka kung bakit ganyan. Kaya gabi-gabi kong hinahanap ang yapak mong nawawala. Kahit ano ka pa, mahal, puso ko ang sumusunod sa'yo talaga. Kahit anino mo'y lumilipad sa dilim at mundo mo'y di para sa aking kagaya. Hahanapin pa rin kita, mahal, sa bawat kantong madaanan ko. Kahit aswang ka pa, ikaw pa rin ang paborito kong pasahero. Ikaw pa rin ang paborito kong pasahero. Kahit saan ka magtago, hanapin pa rin kita. Dahil hindi ko na alam ang sasabihin ko, kinila ko na lang si Aliyah para yakapin na mahigpit, Miss Ami. Yon ang pinakamasayang araw sa buong buhay ko. Wala nang ibang salita ang makakapagpaliwanag kung paano nun pinunan ang pagkatao ko. Kaya simula nun, araw-araw ko siyang niligawan. Araw-araw kong ipiniramdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. At ganun din siya. Para sa akin, wala na akong ibang gusto pang makasama sa buhay, Miss Ami, kundi siya lang. At alam kong para sa kanya, ako lang din ang gugustuhin niyang makasama hanggang dulo. Sa huli, nung mas naging tama na ang oras para sa aming dalawa, napag-isang dibdib na kami, Miss Ami, at nagkaroon ng maraming supling. Hindi nun matatawaran ang sobrang saya na nararamdaman ko. At dito na nga po nagtatapos ang kwento ng kaibigan ko si Kenneth, Miss Ami. Sana'y marami kayong natutunan sa kwento nilang dalawa ni Aliyah. Isa po ako sa mga natulungan niya noon nung matapos ang naging problema niya sa pamilya niya. Napakamabait at matulungin ho nun ni Kenneth, kaya malaki ang pasasalamat ko rin sa kanya. Ngayon po ay naging personal driver niya ako at
at kasalukuyang malaki ang sweldo para sa pagmamaneho ko para sa kanya. Nalaman ko lang din na bilyonaryo pala siya nung minsan niya akong personal na alukin ng trabaho at binigyan pa ako ng pangnegosyo ng pamilya niya. Pambawi na raw yun dahil nung pumapasada pa kami ay tinatanggihan niya raw ang pakikipagkaibigan ko sa kanya. Tama, ako nga po si David. At ayon, maraming salamat po sa pakikinig niyo sa kwento ng kaibigan ko. Ingat! Grabe naman ang kwento ng ating letter sender for today. Pinaghalong family, hope, faith at love. Ipinakita talaga sa atin kung gaano nga ba kalaki ang impact sa bawat miyembro ng pamilya kung ang isa pabagsak na. Kaya mahalaga rin talaga mga giliw naming taga-subaybay na hanggat maaari kung meron kayong hinanakit sa kapamilya nyo, better to communicate with them agad. Although syempre, hindi may iwasan kung minsan na pairali ng mga pride. Kaya kung sa tingin nyo, may isa namang kaya mag-step up sa inyo para maayos ang mga relasyon nyo, gawin nyo. At kung hindi naman, pwede natin silang ipagdasal. Kayo ba, mga dear listeners, anong masasabi niyo sa kwentong napakinggan natin ngayong araw? Please don't forget to like, share, and subscribe. Of course, huwag din kalimutan mag-iwan ng opinion sa comment section para sa mga susunod pang kwento. Ito po si Miss Ami ng Miss Ami Love Stories. Signing off. Maraming salamat sa pakikinig.